Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kabakyard. So grabe, ang ganda talaga ng sikat ng araw. So bumalik na po si Haring Araw kasi kahapon ang lakas po ng ulan dito sa aking area. And then maganda itong sinyalis na maganda na ang breeding ng ating mga alagang ibon, alagang pansi chicken na inalagaan sa aking munting backyard. So check ko muna aking English Budgie na parisan. So, nasa loob pala yung hen. So, ito ang sinyalis mga kabakyard na malapit ng mag-itlog ang aking pair ng English Budgie. Pag once ang hen nasa loob na, hindi na siya masyadong lumalabas. So, nakikita ko na pala ang parisan na yun na nagbe-breed na sila. So, dito naman sa taas, ito yung pairing ko na nailigtas ko sa kagat ng daga. So ngayon, back to normal na po ang kanilang katawan. And then, meron na po silang 4 na inakay. So ayan. So isa lang yung nakikita natin. So ang tatlo parang natatabunan. So, nailigtas ko po sila sa kagat ng daga. Grabe talaga, malala na yung kagat sa yellow TCB ko na English Budgie na male. Sa kasawa naman ng Diyos is naligtas ko siya at nagawan ko ng paraan ang kanyang natamong pinsala sa rat attack na dumapo sa aking ibunan. So dito naman sa kabila, ito yung pairing ko ng Trailback Hagoromo para kids. So meron na po itong 4 na itlog. So hindi ko pa nga nakandling dahil nga wala pa akong time. So ito ang kagandahan mga kabakyard pag outdoor ang ating breeding cage sa ibon dahil makakuha sila ng natural vitamins sa morning sunlight na pwedeng makatama sa kanila. So isa din ito ang paraan para maganda ang kanilang katawan and then maganda ang kanilang breeding. So habang nagkakape ako mga kabakyard, ito ang aking ginagawa sa aking mga alagang Trailback Hagoromo na para kids. So, sa ganitong estado, ganito ako makipag-banding sa aking mga alagang ibon. So, dahil maraming kulasiman sa aking paligid, so kumuha ako ng konti and then nilapit ko siya sa cage ng aking mga ibon. So, ayan, ang lalakas po nilang kumain mga kabakyard. So, ito yung gustong-gusto ko sa kanila pag once nakikita na nila na nagdala ako ng ganitong pagkain. So, bigla na silang lalapit at tikman nila yung dala ko. So, maganda kasi ang mga ibon, mga kabakyard, lalong-lalo na pag mayroon tayong problema, na-stress tayo. So, nakakawala po sila ng pagod. Dahil sa taglay nilang kagandahan, napakakulit na ugali, at saka sa napaka-friendly nila na mga ginagawa pag once ikaw yung amo nila. So, ang kulit po mga kabakyard ng aking Trailback Hago. So, ang isa ko, nakalambitin talaga siya sa cage at gustong-gusto niyang kumain. At saka, sumasali naman yung isa kong English Budgie dito na inilagay sa aking mga Trailback Hago. So, ayan. Malapit nang maubos mga kabakyard ang kinakain nilang kulasiman. So, ayan po yung anak ng aking yellow TCB na English Budgie. So, ito po ang sinyalis mga kabakyard na mayroon ng hatch na sisiw ang ating naglilimlim na US Elkie. So, yan po ang postura ng nakrak na itlog. So, kunin ko muna yung ibang nakrak para makita natin ang mga sisiw. Kung ilan na nga ba ang na-produce ng aking Blue US Elkie. So, ito po yung sisiw niya. So, kunin ko muna yung natirang crack na itlog para maganda ang pagsilip natin sa aking hen na naglilimlim. So, isa po siyang Blue US Elkie chicks. Tsaka, tingnan naman natin yung iba. So, ayan po. Mayroon pong dalawang na hatch. So, mayroong white at saka mayroon ding blue. Pero ang bad news dito mga kabakyard, patay po ang 3 sisiw na na-hatch ng aking US Elkie. So, ang pinagtataka ko dito, bakit sila namatay? Sakto naman sila sa buwan.
Wala namang kumagat sa kanilang langgam. Kumplito naman ang kanilang mga pakpak, paa, balahibo. So, bakit nagkaganito ang kanilang kalagayan? So, ito yung ipinagtataka ko mga ka-backyard sa tatlo kong sisiw na naunang na-hatch. Bakit sila namatay? Tsaka ito yung natirang itlog. So, tingnan natin itong isa. So, dumudugo-dugo pa itong isa mga ka-backyard. Oh. Pero may gumagalaw. So, it means buhay pa yung sisiw. So, baka pinilit ng hen na buksan yung itlog, kaya ganon yung nangyari. Pero nakaranas na ako ng ganong estado mga ka-backyard na binuksan din ng aking unang breeder ang kanyang itlog and then ibinalik ko sa kanya. Successful naman, pagkaraan ng kinabukasan is na-hatch po yung sisiw na yon at saka malusog na malusog. Pero ito yung ipinagtataka ko talaga mga ka-backyard. Itong tatlong to. Hindi naman ako nakaranas ng lindol dito sa aking area. At saka, hindi naman nabasa ang paitlogan o nililimliman ng aking US Elky. Wala namang langgam na kumagat sa mga sisiw na bagong hatch. So, bakit namatay ang tatlong ito? Tsaka, ang gaganda po ng kanilang katawan, mataba po sila, kumplito po ang kanilang balahibo, paa, pakpak, tuka. So, wala po silang kulang sa kanilang katawan. So, kung naka-experience kayo ng ganitong mga pangyayari mga ka-backyard sa inyong mga alagang manok na naglilimlim, mag-comment lang kayo sa video na to para malaman ng aking mga mahal na subscribers. At para malaman ko rin kung ano ba talaga ang sanhi, bakit nagkaganito, na kumpleto naman sila sa buwan, maganda naman ang katawan ng mga sisiw bago nahatch sa itlog, wala namang kumagat sa kanila ng mga insekto, so bakit sila namatay?